3 taon matapos ang insidente, noong Nobyembre, sa lugar kung saan isinasagawa ang maintenance work sa water hazard ng Hole 14 ng Tagaytay Highlands International Golf and Country Club. Nang hukayin ng backhoe ang maitim na putik, isang mabaho at napakabigat na canvas na bag ng golf clubs ang sumabit dito. Maingat na binuksan ng mga trabahador ang zipper. Isang kalansay na nakabaluktot sa kakaibang posisyon ang tumambad sa loob ng bag. Siya ang babaeng naglaho na parang bula 3 taon na ang nakalilipas. Ang asawa ng kilalang chairman ng korporasyon na si Jose Miguel J.M. de la Cuesta, si Isabela Bel Reyes de la Cuesta na sinasabing umalis ng golf course na nagmamaneho ng sarili niyang mamahaling sasakyan. Balikan natin ang panahon 3 taon na ang nakalipas sa isang maaraw na hapon ng weekend. Si Bel, na noon ay naglalaro ng golf kasama ang kanyang asawa, ay mag-isang pumasok sa kakahuyan upang hanapin ang isang bola na lumipad patungo sa area ng Hole 7. Subalit, iyon na pala ang huling pagkakataon na makikita siya. Ang tanging naiwan sa lugar ay isang pink na sun visor na walang kumukuha at isang 7-bay iron na golf club sa isang VIP golf course na bukas at maraming tao. Sa gitna ng katanghalian, walang narinig na sigaw, siya ay naglaho na parang bula. Nagsagawa ng malawakang paghahanap ang mga pulis, ngunit hindi nagtagal, isang CCTV camera sa labas ng golf course ang nakakuha ng video ng isang babaeng nakasuot ng damit na katulad ng kay Bel. Sumakay ito sa isang sasakyan na may peking plaka at nawala sa gitna ng mga sasakyan. Nagsimulang pag-usapan siya ng buong lipunan. Sinasabing isa siyang walang pusong babae na iniwan ang kanyang mayamang asawa at tumakas kasama ang pera. Ang naiwang asawa, si Jose Miguel, ay umiiyak sa harap ng media habang hinahanap ang kanyang asawa at muntik pang himatayin. Ang matandang ina ni Bel ay walang tigil sa pag-iyak. Iginigiit na hinding-hindi iyon magagawa ng kanyang anak, ngunit walang sinuman ang handang makinig. Ano nga ba ang tunay na nangyari noong maaraw na hapong iyon sa gitna ng malawak na golf course? Bakit ang babaeng sinasabing tumakas sakay ng sariling kotse ay natagpuan pagkatapos ng 3 taon bilang isang kalansay sa malamig na putik ng mismong golf course kung saan siya nawala? Upang mabigyan ng kapayapaan ang kaluluwa ng asawang ito na dumanas ng inhustisya, bago magsimula ang kwento, mangyaring mag-subscribe sa Unknown Files channel at mag-iwan ng komento kung saan ninyo kami pinapanood. Ang munting kabutihang ito ay magbabalik bilang biyaya sa inyo at sa inyong pamilya. Magsisimula na ang kwento. Sa harap ng rough area ng Hole 7 ng Tagaytay Highlands International Golf and Country Club, si Bel na nakasuot ng pink na sun visor ay bumaba mula sa golf cart at naglakad patungo sa kakahuyan. Habang inaayos ng kadi ang mga gamit sa likod, unti-unting naglaho ang kanyang anino sa gitna ng malalagong puno. Samantala, sa ikatlong palapag ng clubhouse, isa pang eksena ang nagaganap. Ang asawa niyang si Jose Miguel na nakaupo sa tabi ng bintana ay may hawak na mamahaling kristal na baso ng alak, masayang nakikipagtawanan sa isang chief of staff ng senador at isang may-ari ng construction company. Chairman, lahat kami ay sabik na sa IPO ng kumpanya ninyo, sabi ng may-ari ng construction company habang itinaas ang kanyang baso. Kalmadong itinaas ni Jose Miguel ang kanyang baso at tumango. Sobra naman kayo, ito ay bunga ng tulong ninyong lahat. Ang kanyang ekspresyon, kung nakunan ng kamera, ay maaaring maging textbook example sa mundo ng negosyo. Nag-umpugan ang kanilang mga baso. Makalipas ang ilang minuto, tumayo si Jose Miguel habang hawak ang kanyang tiyan. "Excuse me, pupunta lang ako sa banyo." Umalis siya sa kanyang upuan at pumasok sa timog na bahagi, ngunit hindi para gumamit ng banyo. Tumuntong siya sa inidoro at sinimulang kapain ang kisame sa itaas. Isang set ng damit ng trabahador na nakabalot sa plastic bag ang nakatago sa siwang ng ceiling board. Walang pag-aalinlangan at sanay na sanay, nagpalit siya ng damit. Sandali niyang tiningnan ang kanyang itsura sa salamin ng lababo. Sa pinto ng banyo, may nakadikit na employees only na karatula. Ang direksyong ito ay walang CCTV, isang ruta na ilang beses na niyang sinuri.
walang pag-aatubiling bumaba siya sa hagdanan. Sa likod ng administration office sa labas ng golf course, may nakaparadang dekuryenteng golf cart na nakaandar na. Dahan-dahang sumakay si Jose Miguel. Wala pang 4 na minuto, nakarating na ang golf cart sa kakahuyan ng hole 7. Sa sandaling iyon, ang kanyang asawang si Belle ay nasa isang dalisdis, naghahanap ng bola. Sumabit ang kanyang sun visor sa isang sanga kaya siya huminto. Nang iparada ni Jose Miguel ang golf cart at pumasok sa kakahuyan, nakita ni Belle ang mukha ng kanyang asawa at masayang sinabi, "Uy, bakit ka nandito? Tutulungan mo ba akong maghanap ng bola?" Sumagot si Jose Miguel sa malalim at walang emosyon na boses. Bago pa man makapagsalita si Belle, isang mabigat na bagay sa kamay ni Jose Miguel ang humampas sa hangin. Ang tanging natira sa kakahuyan ay ang ihip ng hangin. Ang maintenance area ng Hole 14 ay ipinagbawal na sa mga manlalaro mula noong nakaraang linggo dahil sa isinasagawang pagpapalit ng putik sa water hazard. Sa gitna ng ingay ng heavy equipment, si Jose Miguel ay nagtutulak ng isang handcart na may malaking canvas bag. Pumasok siya sa construction site. Sa sandaling itinulak niya ang bag sa putikan, may isang bagay na tahimik na nahulog mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Ito ay isang putol na kahoy na golf tee, isang espesyal na custom-made mula sa isang Italian workshop. Tahimik itong nahulog sa lupang puno ng mga tuyong dahon. Hindi ito napansin ni Jose Miguel. Matapos ibalik ang damit trabahador sa kisame ng banyo, bumalik si Jose Miguel sa kanyang upuan. Tinanggap niya ang pangalawang baso ng alak mula sa Chief of Staff ng Senador. Ang kanyang tingin ay lumipad sa labas ng bintana. Ang damuhan ng golf course ay tahimik at luntiang tulad ng anumang hapon. Ang pag-uulat ng pagkawala ng kanyang asawa ay ginawa matapos ang laro. Pinalibutan ng mga sasakyan ng pulis ang Hole 7 at naglagay ng police line. Sa paanan ng dalisdis sa gilid ng kakahuyan, tanging ang pink na sun visor at ang 7 iron ang natagpuan. Si Jose Miguel, na nakatayo sa damuhan sa harap ng clubhouse, ay sumisigaw sa pangalan ng kanyang asawa at napaluhod. "Belle, Belle," nanginginig ang kanyang boses. Walang tigil ang flash ng mga kamera ng media. Sa malamig na damuhan, tinakpan ni Jose Miguel ang kanyang mukha gamit ang 2 kamay. Ang litratong ito ay lumabas sa front page ng social section ng mga pangunahing pahayagan kinabukasan. Ang mga headline ay halos magkakatulad, kilalang negosyante, umiiyak na nanawagan sa pagbabalik ng asawa. Sa investigation team ng CIDG, nakakunot ang noo ng team leader habang tinititigan ang report. Nawawalang tao, Isabela Belle Reyes de la Cuesta, 50s. Huling lokasyon, malapit sa Hole 7, ng Tagaytay Highlands International Golf and Country Club. Matagal niyang tiningnan ang likod ng pulis na kumuha ng dokumento. Nakunan ng CCTV ng golf course ang isang babaeng may pink na sun visor na sumakay sa passenger seat ng isang sasakyan na may peking plaka sa tabi ng kalsada. Mabilis na umalis ang sasakyan patungong Metro Manila. Kinumpirma ng pulisya na peke ang plaka. Pinahinto ni Major Mateo Cruz ang video at maingat na pinagmasdan. Kakaiba ang anggulo ng pagkakasuot ng sombrero ng babae. Si Belle ay right-handed at sanay na bahagyang nakatagilid sa kaliwa ang visor ng kanyang sombrero. Ngunit ang sombrero ng babaeng nasa video ay diretso. Sandaling nag-isip si Major Cruz, pagkatapos ay isinantabi ang ideyang ito sa ilalim ng makapal na mga dokumento. Kinagabihan, sa isang walang taong mansyon, bumukas ang ilaw sa sala. Si Jose Miguel ay hindi nakasandal sa sofa, kundi tuwid na nakaupo sa harap ng mesa. Sa tapat niya, ang kanyang sekretaryang si Sofia Alcantara ay maayos na inaayos ang mga dokumento. Sa pagitan nila ay isang selyo at isang dokumento. I-review natin ang timeline, mahinang sabi ni Jose Miguel. Hindi kinuha ni Sofia ang dokumento, kalmado lang niyang sinabi, ang CCTV footage sa golf course, pagsakay sa passenger seat ng sasakyang may peking plaka, patungong Manila. Nasa isang liblib na lugar na sa Rizal ang tauhan ko. Bukas ng umaga, aalisin na ang sasakyan. Ang sombrero ay isang replika ng kaparehong disenyo, sinunog na.
Tinuktok ni Jose Miguel ang dokumento sa mesa gamit ang kanyang daliri. Gawin mo ito ng maayos at ibibigay ko ang para sa iyo tulad ng napag-usapan. Dahan-dahang binuksan ni Sofia ang dokumento. Ito ay isang kasunduan sa paglilipat ng share ng kumpanya sa ilalim ng pangalan ni Isabela Bel Reyes de la Cuesta. Blanco ang espasyo para sa selyo. Kinuha ni Sofia ang peking selyo na inihanda na, ngunit huminto sandali. Ang lahat ng shares ni Ma'am ililipat sa pangalan ninyo. Chairman, tama ba? Hindi mo na kailangang itanong yan. Malamig ang tingin ni Jose Miguel. Hindi na nagtanong pa si Sofia. Mariin niyang idiniin ang selyo. Ang pulang tinta ay tumatak sa pangalan ni Isabela Bel Reyes de la Cuesta. Kinuha ni Jose Miguel ang dokumento, sinuri ito pahina bawat pahina at nagpakita ng kasiyahan sa kanyang mukha. Alam mo ba na kakausapin ng pulis ang kadi? Alam ko. Huwag kang mag-alala, personal ko nang inasikaso yan. Kumuha si Sofia ng isang sobre mula sa kanyang bag at inilagay sa mesa. Hindi ito binuksan ni Jose Miguel at diretsyong inilagay sa drawer. Nang gabing iyon, hindi pinatay ang ilaw sa investigation team. 2 pulis ang naglatag ng internal map ng golf course, paulit-ulit na pinag-aaralan ang ruta. Mula hole 7 hanggang hole 14, aabutin ng hindi bababa sa 20 minuto kung lalakarin. Pero ang CCTV sa clubhouse ay patuloy na nakatutok kay Jose Miguel. Gaano siya katagal sa banyo? Tanong ng isa pang pulis habang tinitingnan ang kanyang mga tala. Hindi kita sa anggulo ng kamera ng clubhouse ang kanyang upuan, blind spot. Hindi natin matukoy kung gaano siya katagal na wala. Si Major Cruz na nagmamasid sa likuran ay sumingit. Ano na ang balita sa employees only na daanan? Wala pa. Ayaw ibigay ng golf course ang internal design plan. Kinagat ni Major Cruz ang kanyang labi. Ang hindi pakikipagtulungan sa investigasyon ay hindi isang opsyon para sa kanila. Bumalik siya sa kanyang upuan at kinuha ang telepono. Kinaumagahan, dumating sa istasyon ng pulis ang legal team ni Jose Miguel. Galing sila sa isang malaking law firm sa Makati. 3 sila. Malinaw naming ipinapahayag na hindi kami papayag sa anumang hindi nararapat na targeted investigation, sabi ng nangungunang abogado habang inilalagay ang kanyang briefcase sa mesa. Ang aming kliyente ay isang malinaw na biktima at ginawa na niya ang lahat para makipagtulungan sa investigasyon. Ang team leader ay nakahalukip-kip na tahimik na nakikinig. Si Major Cruz naman ay nakasandal sa pader, pinagmamasdan ang mukha ng 3. Pagkaalis ng mga abogado, tinawag ng team leader si Major Cruz. Matt, mag-ingat ka. May butas ang alibi niya. Posibilidad lang iyon, hindi butas. Kailangan nating tingnan mula sa ibang anggulo, hindi sumagot si Major Cruz. Si Aling Elena, ang matandang ina ni Bel, ay nakatayo sa bangketa sa harap ng gusali ng kumpanya, may hawak na placard. Sa puting papel ay nakasulat sa marker, "Ibalik ang anak ko." Alam ni Jose Miguel ang katotohanan. Ang kanyang anak na si Marco Reyes ay nasa tabi niya. Tanghali, 3 lalaking nakasibilyan ang lumapit. "Ale, bawal po yan dito." Ayaw bitawan ng matanda ang placard kaya sinimulan nila itong agawin. "Bitawan niyo ako, bitawan niyo," sigaw ni Aling Elena. Sinubukan siyang tulungan ni Marco, ngunit itinulak siya ng 2 pa. Napaupo sa sahig ang matanda. Ang mga dumadaan ay humihinto, tumitingin, at tahimik na naglalakad palayo. Tiniklop ng mga lalaki na mukhang security ang placard, itinapon sa basurahan at naglaho. Nanginginig na tumayo si Aling Elena sa tulong ng kanyang anak. Sa study room ng mansyon, si Jose Miguel ay nagsusuri ng isang makapal na file. BIR, Temporary Suspension of Tax Audit Certificate, Offshore Corporate Account Flow Details, Land Sale Contract. Ang kanyang mga galaw ay kalmado at walang bahid ng emosyon. Pumasok si Sofia. "Chairman, ang kadi ay ipapatawag para sa pangalawang interogasyon bukas. Ipapalipad ko na siya palabas ng bansa ngayong gabi. Inayos ko na pumunta siya sa Cebu. Tiyakin mong sarili niyang card ang gagamitin niya sa ticket." Tumango si Sofia. Aalis na sana siya nang huminto. "Chairman,
Hindi inangat ni Jose Miguel ang kanyang tingin mula sa mga dokumento. Ang ina ng asawa ko ay nagpunta na naman sa ibaba ng kumpanya kanina. Isang maikling katahimikan. Alam ko, iyon lang. Ang ilaw sa study room ay nanatiling bukas hanggang 2:00 ng madaling araw. Si Cardo Sarmiento, ang veteranong caddy, ay umalis ng bansa sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, isang gabi bago ang kanyang pangalawang interogasyon. Ang kanyang maleta ay naglalaman lamang ng ilang damit, pangtag-init at isang bungkus ng pera. Sa harap ng boarding gate, kinuha niya ang kanyang telepono at kinumpirma ang isang text message. Resort sa Cebu, nakabook na, makipag-ugnayan, pagdating. Ang nagpadala ay isang hindi nakasave na numero. Binura ni Cardo ang mensahe, ibinalik ang telepono sa kanyang bulsa. Narinig ang boarding announcement. Walang pag-aalinlangan siyang pumila. Ang naiwan sa kanyang bahay ay ang kanyang cellphone na puno ng mga mensahe ng paniningil sa utang at pagbabanta mula sa mga loan shark. Kinaumagahan lang nalaman ng investigation team ang pag-alis ni Cardo. Lumapit si Major Cruz sa mesa ng isang pulis at kinuha ang dokumento. Bakit hindi siya pinigilang umalis ng bansa? Nag-apply kami, pero tinanggihan ng korte. Ang dahilan ay isa lang siyang person of interest. Ibinalik ni Major Cruz ang dokumento at tumingin sa labas ng bintana. Ang pagpapabalik ng isang tao mula sa Pilipinas ay nangangailangan ng tulong mula sa Department of Foreign Affairs at hindi alam kung gaano katagal iyon. Ibinaling ng investigation team ang kanilang atensyon sa sasakyang may peking plaka. Sa ika-4 na araw ng pagkawala ni Bell, natagpuan ang sasakyan sa isang illegal na junk shop sa isang liblib na lugar sa Rizal. Ang sasakyan ay sunog na sunog. Ang natira sa loob ay mga sunog na spring at mga metal na parang pira-pirasong buto. Ang resulta ng pagsusuri ng PNP Forensic Group ay sinadya ang pagsunog. Pinalitan ang plaka tapos sinunog. Mukha ba itong simpleng pagtakas sa bahay? Hawak ni Major Cruz ang report sa harap ng team leader. Tiningnan ng team leader ang report at nanahimik. Walang pisikal na ebidensya. Paano mo mapapatunayan na si Jose Miguel mismo ang nagsunog nito? May butas ang alibi niya. Kailangan nating suriin ang CCTV sa hagdanan ng mga empleyado. Kung hindi makikipagtulungan ang golf course, kailangan nating kumuha ng search warrant. Pero sa ngayon, wala tayong sapat na dahilan para makakuha nito. Muling natahimik si Major Cruz. Ang lohika ay nasa isang dead end. Kailangan ng ebidensya para makakuha ng datos at kailangan ng datos para makakuha ng ebidensya. Inilabas ang subpoena para sa financial transaction records ngunit walang anumang kahina-hinalang aktibidad sa mga account ni Jose Miguel. Ang mga kahina-hinalang cash withdrawal ay naproseso lahat bilang company representation expenses. Ang mga pondo na ipinadala sa ibang bansa ay may mga legal na investment documents. Walang anumang direktang kaugnayan sa krimen ang natagpuan sa mga communication records. Bagamat may mga bakas ng paggamit ng burner phone, ang sakop ng signal ng cell site ay buong Metro Manila kaya imposibleng matukoy ang eksaktong lokasyon. Habang nag-overtime ang mga pulis, si Jose Miguel ay personal na nagpatawag ng isang press conference kasama ang 3 abogado. Tumayo siya sa entablado at binasa ang isang inihandang pahayag. Habang tinitiis ko ang sakit ng pagkawala ng aking asawa, kailangan ko pang tiisin ang walang basehang targeted investigation ng pulisya. Nagsusulat ang mga reporter, itigil ninyo na ang ganitong investigasyon na tinatrato ang isang asawang naghihintay sa pagbabalik ng kanyang kabiyak na parang isang kriminal. Walang tigil ang flash ng mga kamera. Nang gabing iyon, lumabas sa balita ang mukha ni Jose Miguel. Ang subtitle sa ibaba ng screen, Targeted Investigation, ikinagalit ng negosyanteng asawa. Nakita ni Aling Elena ang subtitle na iyon sa TV sa kanyang maliit na silid. Ang kanyang kamay na nakapatong sa kanyang tuhod ay nanginginig. Lumapit ang kanyang anak na si Marco, kinuha ang remote at inilipat ang channel. Ma, huwag mo nang panoorin. Hindi tumutol si Aling Elena. Narinig ang tawanan mula sa isang variety show sa TV, ngunit ang kanyang tingin ay matagal nang nakatutok sa isang lugar sa kawalan. Mula noon,
Nagsimulang magbago ang direksyon sa loob ng pulisya. May mga kumalat na balita mula sa itaas na sa sitwasyong walang bangkay at may alibi ang suspek, hindi na dapat ipagpatuloy ang pressure. Sabi sa itaas, malapit nang isara ang kaso, pabulong na ulat ng isang pulis kay Major Cruz. Hinila ni Major Cruz ang kanyang upuan at binuksan ang file. Kailan? Sabi nila, ngayong linggo magpapasya. Hindi isinara ni Major Cruz ang file. Ang kanyang daliri ay nasa ibabaw nito. Iyon ang listahan ng mga ebidensyang nakalap sa Hole 7, sun visor, 7 iron, mga pira-pirasong sanga, damo, mga karaniwang basura mula sa golf course. Sa tabi ng huling item, nakasulat sa maliit na pulang tinta. Walang evidentiary value. Inuri bilang karaniwang basura, inilipat sa evidence room. Matagal na huminto ang daliri ni Major Cruz sa linyang iyon. Pagkatapos ng 7 araw, inilipat ang kaso sa cold case unit. Dala ng isang pulis ang mga dokumento at umalis sa investigation team. Nakaupo si Major Cruz sa kanyang puwesto. Pinapanood ang lahat. Sa whiteboard ng investigation team, may isang taong binura ang pangalan ni Isabela Bel Reyes de la Cuesta, nag-iwan lamang ng isang malabong puting marka ng tisa. Kinuha ni Major Cruz mula sa kanyang drawer ang kopya ng missing person report ni Bel. Hinaplos niya ng hinlalaki ang gilid ng papel, pagkatapos ay tiniklop ito at inilagay sa panloob na bulsa ng kanyang damit. Sa daan, dumaan siya sa isang convenience store at bumili ng isang bote ng Fandador. Umupo siya sa kanyang sasakyan, binuksan ang takip ng bote ngunit hindi uminom. Hinawakan niya ito sandali at inilagay sa paanan ng passenger seat. Sa labas ng bintana, kumikinang sa malayo ang mga ilaw mula sa direksyon ng golf course. Lumipas ang panahon, ang Hole 14 ng Tagaytay Highlands International Golf and Country Club ay sumailalim sa 2 beses pang maintenance. Ang damo sa fairway ay malalim na ang ugat. At sa tabi ng water hazard, muling tinamnan ng mga puno. Ang golf course ay nanatiling tahimik at maganda gaya ng dati. Sa umaga ng araw na opisyal na idineklara ng korte na patay na si Isabela Bel Reyes de la Cuesta, si Jose Miguel ay nakatayo sa bintana ng kanyang chairman's office, tanaw ang cityscape ng Bonifacio Global City. Ang tanging benepisyaryo ng insurance ay ang asawa. Ang shares ng kumpanya ay naproseso na ayon sa transfer agreement. Ang dokumento para sa pag-aproba ng IPO ng kumpanya ay nasa mesa. Hindi ito ginalaw ni Jose Miguel, nakapamulsa lang siyang nakatingin sa labas ng bintana. Pumasok si Sofia. Chairman, gusto ni Mr. Tan na magkaroon ng final meeting ngayong hapon. Ay schedule mo. At saka, ang bridal shop ay nakikipag-ugnayan para sa petsa ng fitting. Okay po ba sa inyo ngayong Huwebes? Lumingon si Jose Miguel, nakatayo si Sofia ng tuwid. Sa Huwebes na, tumango si Sofia at isinulat ito. Sa drawer ng dating vanity table ni Bel, naiwan pa rin ang mga ruby earrings at emerald brooch. Matagal nang inilipat ni Sofia ang mga ito sa sarili niyang vanity table. Sa pinaka-eksklusibong bridal shop sa BGC, by appointment only. Habang nakatayo si Sofia sa harap ng salamin na may suot na wedding gown, 3 sales staff ang lumapit. Ma'am, ang ganda po talaga ng balikat ninyo sa damit na ito. Tiningnan ni Sofia ang sarili sa salamin. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa isang maliit na basement apartment, sa isang subdibisyon sa Rizal, si Aling Elena ay nagtutupi ng mga itim at puting kopya ng missing person flyer. Sa ilalim ng larawan ni Isabela Bel Reyes de la Cuesta, nakalimbag ang isang contact number. Medyo malabo na ang kanyang paningin, ngunit isa-isa pa rin niyang tinutupi at inilalagay sa isang plastic bag. Pumasok ang kanyang anak na si Marco at kinuha ang bag. Ma, pupunta ako sa bus terminal sa Cubao ngayon. Alam ko. Anong oras ang bus? 11:00. Isinuot ni Aling Elena ang kanyang jacket. Ang kanyang mga daliri ay kumapal at ang mga ugat sa likod ng kanyang mga kamay ay lumitaw. Ang mga kamay na ito ay minsan ding nagpahid ng hand cream na binili ng kanyang anak. Sa mga poste ng bus terminal, idinidikit ng mag-ina ang mga flyer. Karamihan sa mga dumadaan ay umiiwas ng tingin. Paminsan-minsan may humihinto para tingnan ang larawan. Lalapitan ni Aling Elena, Sir.
Nakita niyo po ba ang taong ito? Nawala siya sa may Tagaytay. Laging umiiling ang mga tao at nagmamadaling umalis. Tahimik na lumilipat si Aling Elena sa susunod na poste. Kasabay nito, isang malaking yate ang dahan-dahang naglalayag sa Pasig River. Ito ang yacht party na inorganisa ni Jose Miguel. Sa deck, nagtipon ang mga socialite. Ang champagne sa mga kristal na baso ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Congratulations, Chairman, sa matagumpay na IPO ng kumpanya. Lahat ito ay dahil sa inyo, sabi ni Jose Miguel, umiikot sa mga tao. Si Sofia, na nakasuot ng itim na evening gown, ay nakatayo sa kanyang tabi. Ito ang kanyang unang pampublikong pagpapakilala bilang kanyang fiancé. Nasa kasagsagan ng kasiyahan, bumulong si Jose Miguel sa tainga ni Sofia. Aalis muna ako sandali. Itinaas ni Sofia ang kanyang baso at tumango. Naglakad si Jose Miguel sa pasilyo ng cabin. Isang intern na nasa early 20s ang nakatayo sa dulo ng pasilyo sa tabi ng pinto ng VIP room. Lumapit si Jose Miguel, may binulong, at sabay silang nawala sa likod ng pinto. Nakita ito ni Sofia. Nayanig ang baso ng alak sa kanyang kamay. Humigpit ang kanyang mga daliri at ang kristal na baso ay gumawa ng isang bahagyang tunog. Kinausap siya ng isang board member sa tabi niya, ngunit wala siyang narinig. Sa basement office ng cold case unit, kumikislap ang luma at fluorescent na ilaw. Hindi pa umuuwi si Major Cruz. Nakaupo siya sa kanyang puwesto, binabasa ang isang financial newspaper. Ang front page ay ang maningning ng ngiti ni Jose Miguel. Ang headline, mula sa trahedya, muling bumangon. Ang alamat ng IPO ni Jose Miguel de la Cuesta, tagumpay sa negosyo at pag-ibig. Matagal na tinitigan ni Major Cruz ang larawan, pagkatapos ay dahan-dahang tumayo at naglakad patungo sa file cabinet. Hinila niya ang pinakamababang drawer at isang alikabok ang lumipad. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay at nakita ang file na may pangalang Isabela Bel Reyes de la Cuesta. Kinuha ni Major Cruz ang file at inilagay sa mesa. Sa tabi nito ay ang nakalatag na dyaryo. Magkatabi ang mukha ni Jose Miguel sa dyaryo at ang mukha ni Bel sa file. Bago buksan ang file, huminto siya sandali. Kinuha niya mula sa panloob na bulsa ng kanyang damit ang nakatuping papel. Ito ang missing person report na inilagay niya sa kanyang bulsa 3 taon na ang nakalipas. Ang mga gilid ng papel ay pudpud na at malalim ang mga tupi. Inilatag ito ni Major Cruz sa ibabaw ng file at muling binasa sa ilalim ng fluorescent na ilaw. Ang paghahanap sa dating hepe ng ground maintenance ng golf course, si Mang Tony, ay resulta ng personal na pagsisikap ni Major Cruz. Matapos matanggal sa trabaho sa Tagaytay Highlands, si Mang Tony ay mag-isang nanirahan sa isang farmhouse sa Tanay, Rizal. Nang iparada ni Major Cruz ang kanyang sasakyan sa harap ng bakuran, si Mang Tony ay nakayuko sa hardin, nagtatanim ng sili. Sino ho sila? Itinuwid ni Mang Tony ang kanyang likod. Ako si Major Mateo Cruz ng CIDG Cold Case Unit. May ilang tanong lang sana ako sa inyo. Pinagpagan ni Mang Tony ang putik sa kanyang mga kamay at tiningnan si Major Cruz mula ulo hanggang paa. Kung tungkol yan sa golf course na yan, wala akong masasabi. Nandito ako para sa pagkawala ni Mrs. Isabela de la Cuesta. Huminto si Mang Tony. Ang kanyang kamay na may hawak na punla ay nanatili sa ere sandali. Matapos maupo sa ilalim ng silong, unang nagsalita si Major Cruz. 3 taon na ang nakalipas. Sa araw ng insidente, may record ng maintenance work sa Hole 14. Ang golf course ba mismo ang nagkontrata ng trabaho? Oo, pero ang lugar na iyon ay hindi kasama sa search area ng pulisya noon. Hinawakan ni Mang Tony ang kanyang tasa ng kape. Ang pagkakatanggal nyo sa trabaho ay halos kasunod din noon, di ba? Walang kaugnayan yun. Ang design plan para sa underground drainage system sa construction area na iyon na itago nyo pa ba? Isang mahabang katahimikan. Tumingin si Mang Tony sa labas ng bintana sa mga tanim niyang sili na marahang umiindayog sa hangin. Anong gagawin mo diyan? Gusto kong personal na kumpirmahin ang ilang bagay. Opisyal na investigasyon ba ito ng pulisya? Umiling si Major Cruz.
Personal kong pagkumpirma bago opisyal na buksan muli ang investigasyon. Matagal na tinitigan ni Mang Tony ang mukha ni Major Cruz, pagkatapos ay dahan-dahang tumayo at pumasok sa kwarto. Narinig ang dalawang tunog ng pagbukas at pagsara ng drawer. Nang bumalik siya, may hawak siyang isang makapal at nakatuping blueprint. Kinuha ito ni Major Cruz gamit ang dalawang kamay. Pagbalik sa opisina, inilatag ni Major Cruz ang design plan sa mesa. Ito ang kumpletong underground structure map ng Hole 14. Ang drainage pipe ay umaabot mula sa ilalim ng water hazard at ang construction area 3 taon na ang nakalipas ay eksaktong konektado sa pinakamalalim na bahagi ng water hazard. Itinuro ni Major Cruz ang puntong iyon. Kinuha niya ang search records mula 3 taon na ang nakalipas. Detalyado sa report ang masusing paghahanap sa Hole 7, ngunit walang binanggit tungkol sa Hole 14. Mayroon lamang isang tala, under construction, entry prohibited. Gumuhit si Major Cruz ng isang linya sa mapa gamit ang lapis, gamit ang isang dekuryenteng golf cart mula Hole 7 hanggang Hole 14, gamit ang isang service road sa paligid ng construction area, ang oras na kailangan. Nagsimulang magtugma ang mga numero. Samantala, ang gabing iyon sa yate ay hindi maalis sa isip ni Sofia. Nakatayo siya sa bintana ng silid-tulugan ng mansyon, tanaw ang mga ilaw ng BGC. Ang imahe ni Jose Miguel at ng intern na iyon na pumapasok sa VIP room ay paulit-ulit na bumabalik. Idinikit niya ang kanyang palad sa malamig na salamin. Ang mga ruby earrings na kinuha niya mula sa vanity table ni Belle ay nasa mesa. Kinuha niya ang mga hikaw, pagkatapos ay ibinalik. Naisip niya, marahil si Belle ay tumayo rin sa harap ng bintanang ito. Iwinaksi niya ang isiping iyon. 3 araw pagkatapos, personal na nasaksihan ni Sofia si Jose Miguel na tumatawag sa babaeng intern sa kanyang opisina. Sa likod ng salamin na pader, nakita niya itong nakangiti. Pumasok si Sofia sa opisina. Bakit hindi gumagana ang corporate credit card ko? Ibinaba ni Jose Miguel ang telepono at lumingon. Inadjust ko ang credit limit. Nang hindi ako sinasabihan, ito ay isang bagay na kaya kong pagdesisyonan. Nakatayo si Sofia sa harap ng mesa. Chairman, Miss Alcantara, wag mo akong tingnan ng ganyan. Lumamig ang boses ni Jose Miguel. Ayusin mo ang sarili mo. Walang sinabi si Sofia. Pagbalik sa kanyang upuan, binuksan niya ang kanyang drawer. 2 taon na ang nakalipas nang malaman niya ang password sa safe ni Jose Miguel. Isang gabi, habang wala si Jose Miguel, binuksan ni Sofia ang safe. May isang makapal na file. Ito ang mga detalye ng account at cash flow records ng mga offshore shell companies. Kinuha ni Sofia ang file, naglakad patungo sa isang maliit na photocopier at mabilis na nag-operate. Inilipat niya ang kopya sa isang micro USB drive at isiniksik ito ng malalim sa kanyang damit. Ibinalik ang file sa orihinal nitong lugar at isinara ang pinto ng safe. Nang lumingon si Sofia mula sa safe, ang kanyang ekspresyon ay ganap nang nagbago. Kalmado ang kanyang mga mata, tuwid ang kanyang mga labi. Hindi rin umuwi si Major Cruz ng gabing iyon. Sa tabi ng design plan, binuksan niya ang listahan ng mga itinapong bagay mula 3 taon na ang nakalipas. Sa ilalim ng item na walang evidentiary value, nakasulat, mga tuyong dahon, damo, pira-pirasong sanga at iba pang maliliit na basura na nakolekta mula sa kakahuyan sa paligid ng Hole 14. Gumuhit ng linya si Major Cruz sa ilalim ng linyang iyon. May dalang flashlight, bumaba siya sa hagdanan patungo sa evidence storage room. Sa isang sulok ng storage room, nakatambak ang mga karton na may maluwag na tape. Isa-isa niyang sinuri ang mga label. 3 hilera, 4 na kahon. Sa tape, nakasulat ang petsa at pangalan ng lokasyon. Ibinalaba ni Major Cruz ang kahon, binuksan ang takip. Sa loob ay mga patong-patong na plastic bag. Tinutok niya ang ilaw ng flashlight sa mga tuyong dahon sa loob ng mga bag. Nang kunin niya ang 3 bag, isang maliit na piraso ng kahoy sa ilalim ang kumislap sa liwanag. Ito ay isang putol na golf tee. Itinaas ni Major Cruz ang bag sa kanyang mata. Ang mga inisyal na nakaukit sa ibabaw ng kahoy ay malinaw na nakikita sa liwanag ng flashlight, JDC.
Umaga ng Nobyembre sa Tagaytay, makapal ang hamog. Ang maintenance work sa water hazard ng Hole 14 ay muling nagsimula ngayon. Sumenyas ang foreman sa driver ng backhoe. Dahan-dahang ibinaon ng makina ang bucket nito sa putik. Sa unang pag-angat, puro itim na putik lang. Sa pangalawa rin, nang iangat ang ikatlong bucket, isang mabigat na pagtutol ang nagpahinto sa makina. Dinagdagan ng driver ang lakas. Sa isang tunog ng pagkapilas, isang bagay na gawa sa canvas ang nahila pataas. Lumapit ang foreman para tingnan at isang masangsang na amoy ang sumalubong sa kanya. Napatras siya. Sa gitna ng mga tipak ng putik, nakasabit ang isang punit na malaking bag ng golf clubs. Nanginginig niyang kinuha ang kanyang cellphone. Wala pang kalahating oras, dumating na ang mga pulis. Nang dumating ang forensic team, isang malawak na police line ang inilatag sa paligid ng Hole 14. Ang mga miyembro ng forensic team na nakasuot ng protective gear ay bumaba sa hukay. Maingat nilang ginupit ang bag, isang kalansay na nababalutan ng putik, sa posisyong parang isang fetus ang lumitaw. Ginamit ng isang miyembro ng forensic team ang isang sipit para halungkatin ang putik sa loob ng dibdib ng kalansay. May isang bagay na nakasiksik, dahan-dahan niyang itinaas ito. Ito ay isang putol na kahoy na golf tee. Ang mga inisyal na nakaukit sa ibabaw ng kahoy kahit na puno ng putik ay malinaw pa rin, JDC. Dumating sa lugar si Major Cruz at pumasok sa police line. Tinanong niya ang pinuno ng forensic team kailan lalabas ang resulta ng dental records comparison. Pagkabalik namin, kung swertehin, ngayong hapon, tumango si Major Cruz. Ang kanyang tingin ay napunta sa kalansay, isang taong nanatili sa putik ng Hole 14 sa loob ng 3 taon. Ang kanyang kamay na may hawak na radyo ay hindi sinasadyang humigpit. Nang hapong iyon, lumabas ang resulta ng dental records comparison mula sa PNP Crime Lab. Kinumpirma na ang biktima ay si Isabela Bel Reyes de la Cuesta. Kinuha ni Major Cruz ang report at ipinikit ang kanyang mga mata. Tinipon ng investigation team ang lahat ng miyembro. Tumayo si Major Cruz sa harap ng whiteboard. Sa loob ng bag na kinalalagyan ng bangkay, natagpuan natin ang isang golf tee. At mula sa mga ebidensyang nakolekta, 3 taon na ang nakalipas sa kakahuyan ng Hole 14 na nakatago sa evidence room, may isa pang piraso. Ipinadala natin pareho sa crime lab. Tahimik na nakikinig ang mga miyembro ng team. Kinumpirma ng resulta ng pagsusuri ng fracture match na ang dalawa ay orihinal na iisang T, ang itaas at ibabang bahagi. Idinikit ni Major Cruz ang mga larawan sa whiteboard. Ito ay mga larawan ng 2 piraso na perpektong magkadugtong. Ang T na ito ay isang limited edition na espesyal na pinasadya ni Jose Miguel de la Cuesta sa isang Italian workshop. Ang record ng order na may nakaukit na kanyang mga inisyal ay nasa ledger pa rin ng workshop. Mabigat ang hangin sa conference room, lumabas ang breaking news sa TV bandang gabi. Si Jose Miguel ay nasa isang tailoring shop para sa kanyang suit. Habang tinitingnan niya ang haba ng mangga sa salamin, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang sekretarya. Habang nakikinig sa telepono, nawala ang ekspresyon sa kanyang mukha. Pagkababa ng telepono, sinuntok ni Jose Miguel ang full-length na salamin sa fitting room. Ang salamin ay nabasag na parang sapot ng gagamba at ang mga pira-piraso ay kumalat sa sahig. Sumigaw at napatras ang mga staff. Gamit ang kamay na dumudugo, kinuha ni Jose Miguel ang kanyang cellphone at tinawagan ang lead counsel ng kanyang law firm. Agad, napanood ni Sofia ang balita sa bahay. Sa TV screen ay ang police line sa Hole 14 ng Tagaytay Highlands. Tumayo siya mula sa sofa, pumasok sa silid tulugan, at kinuha mula sa ilalim ng drawer ang micro USB drive. Hinawakan niya ito ng mahigpit, pagkatapos ay binitawan. Habang nakikinig sa balita, hinanap niya sa kanyang cellphone ang numero ng dati niyang kontak na nag-asikaso ng sasakyang may peking plaka. Tinawagan niya ito. Sumagot ito. Pagkatapos ng 2 ring. Ako ito. Ayusin mo ang pagtakas ko. Kinabukasan ng madaling araw, 12 ng mga detective na may search warrant ang pumasok sa gusali ng kumpanya. Umiwas ang mga empleyado. Bumukas ang pinto ng elevator at dumagsa ang mga detective.
Itinulak pabukas ang pinto ng chairman's office. Si Jose Miguel ay nakaupo sa sofa kasama ang tatlong abogado. Nang ikabit ang posas, hindi siya pumalag. Sa pasilyo, dumagsa ang media. Sa harap ng elevator, nagtagpo ang tingin ni Jose Miguel at ni Major Cruz. Unang umiwas ng tingin si Jose Miguel. Hindi umimik si Major Cruz. Sa ilalim ng fluorescent na ilaw ng interrogation room, si Jose Miguel ay nakasandal sa upuan, may mga marka pa rin ng posas sa kanyang pulso. Tinutuktok niya ang mesa. Si Major Cruz ay nakaupo sa tapat niya. Ito ang call logs ng clubhouse. Sa hapon ng insidente, mula 2:40 p.m. hanggang 14 p.m., may mga incoming calls sa cellphone mo. Nagsalita si Jose Miguel habang tumutuktok sa mesa. Hindi ba't pinapatunayan yan na nasa clubhouse ako? May mga incoming calls, pero ang tagal ng tawag ay hindi lumampas sa 2 segundo. Wala ka sa puwesto mo. Sinabi kong nasa banyo ako. Mahigit 20 minuto? Tumingin si Jose Miguel sa kanyang lead counsel. Sumingit ang abogado. Ang pagtrato sa oras na ginugol sa banyo bilang ebidensya ng krimen ay isang over-interpretation. Inilabas ni Major Cruz ang susunod na dokumento. Ito ang custom order record ng Golf Tee. Kinumpirma na ito ay espesyal na pinasadya sa isang Italian workshop sa pangalan ni Mr. Jose Miguel de la Cuesta. May nag-frame up sa akin, walang bahid ng pag-aalinlangan ang boses ni Jose Miguel. Ang ibig mong sabihin, may nag-frame up sa iyo gamit ang isang bagay na kasamang nakabaon sa putik ng 3 taon kasama ng isang bangkay. Paano ko malalaman kung paano pineke ang resulta ng pagsusuri? Tinitigan siya ni Major Cruz. Hindi umiwas ng tingin si Jose Miguel. Kinaumagahan, ang legal team na binubuo ng mga dating opisyal ng gobyerno ay sabay na nag-pressure sa piskalya at sa korte. Sa batayan ng Secrecy of Investigation, inakusahan nila ang investigation team ng pag-leak ng resulta ng pagsusuri sa media, isang posibleng kaso ng dereliction of duty, isang makapal na forensic medical opinion ang isinumite rin sa korte na nagsasabing ang dugo sa Golf Tee ay maaring nagbago dahil sa maruming tubig at mga microorganism sa loob ng 3 taon. Tumawag ang piskalya kay Major Cruz. I-hold muna ang aplikasyon para sa warrant of arrest. Malapit na ang deadline. Hintayin natin kung may mas maraming ebidensya mula sa mga testigo. Ibinaba ni Major Cruz ang telepono at sumandal sa kanyang upuan. Nang 6 na oras na lang ang natitira bago mapaso ang detention period, si Cardo Sarmiento na pabalik mula sa Pilipinas ay lumitaw sa pinto ng interrogation room. Tumaba siya at umitim ang balat. Umupo si Major Cruz sa tapat niya. Mr. Sarmiento, 3 taon na ang nakalipas sa Hole 7. Ano ang nakita mo? Yumuko si Cardo. Nakita ko lang si Mrs. de la Cuesta na pumasok sa kakahuyan. Si Chairman Jose Miguel de la Cuesta, narinig ko na nasa clubhouse siya. Gusto kong marinig kung ano ang personal mong nakita. Natahimik si Cardo. Dahan-dahang sumandal si Major Cruz. Mr. Sarmiento, kung dadagdagan pa natin ng kasong destruction of evidence, iba na ang bigat niyan kumpara sa simpleng perjury. Wala akong nakita. Itinaas ng abogado sa tabi niya ang isang kamera. Mula ngayon, magre-record kami para maiwasan ang anumang hindi nararapat na pamimilit. Tinitigan ni Major Cruz ang mukha ni Cardo. Umiwas ito ng tingin. Itinulak ni Major Cruz ang kanyang upuan at tumayo. Sa pasilyo sa labas ng interrogation room, sumandal si Major Cruz sa pader at kinusot ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, dumating ang balita na si Aling Elena ay nakaluhod sa harap ng himpilan ng pulisya. Si Marco ay nasa tabi niya, may hawak na banner na isinulat sa tela. Nakaharang sa kanila ang mga pulis na may mga kalasag. Bumaba si Major Cruz at pumunta sa gate. Nakita siya ni Aling Elena, pinagsiklop ang kanyang mga palad. Major Cruz. Yumuko si Major Cruz sa harap niya, walang sinabi, hinawakan lang sandali ang kanyang kamay at binitawan. 20 minuto bago mapaso ang detention, tumunog ang fax machine. Dahan-dahang lumabas mula sa makina ang dokumentong tumatanggi sa aplikasyon para sa warrant of arrest. Walang nagsasalita sa opisina.
Kinuha ni Major Cruz ang dokumento at binasa ang mga salita dito. Kakulangan ng tiyak na pisikal na ebidensya. Hindi kayang pabulaanan ang alibi. Walang panganib na tumakas ang suspek. Inilagay niya ang dokumento sa mesa, isinuot ang kanyang jacket, at kinuha ang susi ng kanyang sasakyan. Walang nagtanong kung saan siya pupunta. Ang sasakyan ay umarangkada patungo sa direksyon ng PNP Crime Laboratory. Ang mga ilaw ng kalsada ay dumadaan sa windshield. Hawak ni Major Cruz ang manibela, nakatingin sa unahan. Ang mga ilaw ng crime lab ay lumitaw sa malayo. Ipinark ni Major Cruz ang sasakyan at kinuha mula sa likuran ang listahan ng mga ebidensya. Huminto ang kanyang daliri sa huling linya ng listahan mula 3 taon na ang nakalipas. Custom-made leather gloves, kasalukuyang nasa evidence room. Itinulak niya ang pinto ng crime lab at sinabi sa isang researcher, "May kailangan akong tingnan ngayong gabi, samahan mo ako." Tiningnan siya ng researcher sa mukha, tumango at pinapasok siya. Ang ilaw sa laboratorio sa dulo ng pasilyo ay bumukas. Sa sala ng isang safe house, tanging ang screen ng laptop ang nagbibigay liwanag. Nakaupo si Jose Miguel sa sofa, nakatingin kay Sofia. Si Sofia ay nagtatype sa keyboard, hindi inaalis ang tingin sa screen. Pagkatapos masync ang password, umalis agad tayo. Ang bangka ay 4:00 ng madaling araw sa Port of Manila. Tumango si Sofia at nagpatuloy sa pagtype. Tumayo si Jose Miguel at pumasok sa banyo, isinara ang pinto. Huminto si Sofia at tiningnan ang pinto ng banyo. Narinig ang tunog ng pagbukas ng gripo. Tumayo siya mula sa sofa, sumandal sa pader sa tabi ng pinto ng banyo. Mula sa loob, narinig ang malalim na boses ni Jose Miguel. "Pagdating natin sa international waters, tapusin mo na siya. Ilagay mo ang confession letter sa bag niya. Nakahanda na ang peke." Isang maikling katahimikan. "Hayaan mo siyang akuin ang lahat ng kasalanan. Sabihin mong siya ang nagplano ng lahat." Ang likod ni Sofia, na nakasandal sa pader, ay nanigas. Ang kanyang mga kuko ay bumaon ng malalim sa kanyang palad. Narinig ang tunog ng pagbaba ng telepono at isinara rin ang gripo. Bumalik si Sofia sa sofa, ibinalik ang kanyang mga kamay sa keyboard. Bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas si Jose Miguel, marahang tinapik ang kanyang balikat. "Okay na? Okay na." Walang emosyon ang boses ni Sofia. Pagkapasok ni Jose Miguel sa silid tulugan, isinara ni Sofia ang laptop. Kinuha niya mula sa kanyang damit ang micro USB drive. Hinawakan niya ito sandali. Pagkatapos ay dahan-dahang kinuha ang kanyang cellphone. Sa laboratorio ng crime lab, si Major Cruz ay nakatingin sa mikroskopyo gamit ang isang sipit. Inilagay ng researcher sa isang slide ang maliliit na hibla na kinuha mula sa siwang ng kahoy ng golf tee. Ito ay leather fiber, tama. Isang animal protein structure. Maaari bang suriin ang komposisyon ng dye? Kailangan ng kaunting oras. Gaano katagal? Tumingnan ang researcher sa kanyang relo. Mga 2 oras siguro. Kumuha ng upuan si Major Cruz at umupo. Sinimulan ng researcher na i-operate ang mga instrumento. Makalipas ang 2 oras, lumabas ang resulta mula sa printer. Hawak ng researcher ang report at lumapit kay Major Cruz. Ito ay isang natural na vegetable dye na ginagamit sa Italian handmade leather. Hindi ito available sa merkado. Ito ay isang eksklusibong formula ng workshop na iyon. Kinuha ni Major Cruz ang report. "Maaari ba nating ikumpara ito sa komposisyon ng custom-made na guwantes ni Jose Miguel na kinumpiska 3 taon na ang nakalipas? Yung nasa evidence room pa ngayon?" "Puwede." Kinuha ng researcher ang telepono. Tumagal ng 20 minuto bago dumating ang guwantes mula sa evidence room. Sa loob ng 20 minutong iyon, hawak ni Major Cruz ang report at pabalik-balik na naglakad sa laboratorio. Nang dumating ang guwantes, kumuha ang researcher ng sample ng dye mula sa hibla sa loob ng guwantes. Wala pang 30 minuto, lumabas na ang resulta ng paghahambing. Sa itaas ng 2 magkatabing graph, nakasulat sa bold na letra ang conclusion: identical formula, 99.8% match. Hinawakan ng mahigpit ni Major Cruz ang 2 report. Tumunog ang kanyang cellphone.
Isang hindi kilalang numero. Si Major Cruz ba ito? Isang boses ng babae. Uminto si Major Cruz. Sino ito? Ako si Sofia Alcantara. Isang katahimikan ang bumalot sa laboratorio. Sumenya si Major Cruz sa researcher at lumabas sa pasilyo. Nakikinig ako. Mayroon akong recording dito. Nilalaman nito ang plano ni Jose Miguel na ipapatay ako ngayong gabi. Nasaan ka ngayon? Papunta ako sa Port of Manila. 4:00 ng madaling araw ang bangka. Tiningnan ni Major Cruz ang kanyang relo. 2:40 a.m. Manatili ka sa sasakyan mo, huwag kang gagalaw. Ibinaba niya ang telepono at mabilis na bumaba sa hagdanan. Ang Port of Manila ay nababalot sa makapal na hamog ng dagat. Ang Mercedes ni Jose Miguel ay nakaparada sa harap ng pier. Bumaba siya at kumuha ng isang bag mula sa likuran. Lumapit ang isang tripulante ng bangkang pangpuslit. Sa sandaling iaabot na ni Jose Miguel ang pera, 3 itim na van ang dumating na may nakakabinging tunog ng preno. Ito ang mga security na pinapunta ni Sofia. Bumukas ang mga pinto ng van at isang grupo ng mga matipunong lalaki ang lumabas. Natakot na napatras si Jose Miguel. Anong gusto ninyo? Bumaba si Sofia mula sa sasakyan. Hinawakan ng mga security ang braso ni Jose Miguel at idinapa siya sa sahig. Lumapit si Sofia at malakas na ibinato ang micro USB drive sa mukha ni Jose Miguel. Tumalbog ang USB drive sa aspalto. Tumingala sa kanya si Jose Miguel, nagngangalit ang mga ngipin. Hayop ka, walang utang na loob. Sa sandaling iyon, isang harang sa pasukan ng pier ang nabangga. Ang mga pulang ilaw ng pulis ay kumislap sa hamog. Ang puwersa ng pulisya na pinamumunuan ni Major Cruz ay dumagsa. Isang sigaw ang narinig mula sa megaphone. Walang gagalaw, itaas ang mga kamay. Sinubukang pumiglas ni Jose Miguel. 2 detective ang lumapit at pinigilan siya. Si Sofia ay dinapa rin sa sahig at pinusasan. Lumapit si Major Cruz. Nakadapa sa aspalto, sumigaw si Jose Miguel. Alam mo ba kung sino ako? Lagot kayong lahat. Yumuko si Major Cruz upang maging kapantay niya at inilatag sa harap ng kanyang mga mata ang 2 final forensic report mula sa crime lab. Ang hibla ng katad na natagpuan sa siwang ng kahoy ng golf tee at ang komposisyon ng iyong custom-made na guantes ay may 99.8% match. Tiningnan ni Jose Miguel ang mga report. Nagpatuloy si Major Cruz sa araw ng insidente. Suot mo ang iyong guantes at ginamit ang tee para atakihin si Mrs. de la Cuesta na naging sanhi ng pagkaputol ng tee. Habang inililipat mo siya sa hole 14, isang piraso nito ang nahulog mula sa iyong bulsa. Nakatikom ang bibig ni Jose Miguel, nanginginig ang mga kalamnan sa kanyang panga. Tila naubos ang lahat ng kanyang lakas. Napahandusay siya sa aspalto, humihingal ng malakas. Tumayo si Major Cruz at sumenyas sa mga pulis. Bumukas ang pinto ng sasakyang magdadala sa kanila. Sa interrogation room, ipinarinig ni Major Cruz ang recording na isinumite ni Sofia. Naroon ang buong legal team. Mula sa speaker, narinig ang boses ni Jose Miguel. Ang mga salitang pagdating natin sa international waters. Tapusin mo na siya at hayaan mo siyang akuin ang lahat ng kasalanan ay umalingaunggaw sa silid. Nagkatinginan ang mga abogado. Kinuha ng lead counsel ang kanyang briefcase. Mula sa sandaling ito, tinatapos na namin ang aming serbisyo bilang iyong mga abogado. Sunod-sunod na tumayo at umalis ang mga abogado. Pagkaalis ng mga abogado, agad na nagpahayag si Cardo Sarmiento na handa siyang makipagtulungan. Unang nagsalita si Sofia at sumunod si Cardo. Ang kanilang mga testimonya ay nagtugma. Walang dudang binuo ang timeline ni Jose Miguel sa araw na iyon. Si Jose Miguel ay mag-isang nakaupo sa isang sulok ng interrogation room, walang imik, nakatingin lang sa isang walang laman na lugar, hindi gumagalaw. Ang katotohanang inakalang mananatiling nakabaon magpakailanman kahit sa malamig na putik ay tahimik lamang na naghihintay. Isang lalaking may hawak na bilyon-bilyong ari-arian na sa huli ay nakatingin lamang sa pader ng selda. Isang matandang ina na nawalan ng lahat, ngunit sa huli ay nakamit ang katotohanan. Kapag naiisip ang kanilang mga sinapit, hindi maiwasang mapabuntong hininga, walang perpektong krimen.
Ang kuwentong ito ay tila nagsasabi sa atin na ang pinakamatibay sa mundo ay hindi pera o kapangyarihan, kundi ang pagmamahal at pananabik ng pamilya. Kung naantig kayo ng kuwentong ito, mangyaring sabihin sa amin sa comment section kung saang lungsod ninyo ito napakinggan.